Tayo po ay dumako na sa ating pong mensahe sa oras po na ito. Let us open our Bible in the book of Genesis chapter number 22. Okay, so let's all stand please. And let us read a couple of verses from Genesis chapter number 22. Genesis chapter 22 from verse number 1 up to verse number 14. Again, Genesis 22, verse number 1 up to verse number 14. Okay? Ito po ang sabi po ng Bible. Genesis chapter 22, verse number 1. And it came to pass after these things that God did tempt or test Abraham and said unto him, Abraham. And he said, Behold, here I am. And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. Okay, verse number 3. And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass or donkey, and took of his young men with him. Patay mo nga ba isang mic? Yung wireless. Naka-off na yan. Asan na ako? And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass or donkey and took 2 of his young men with him and Isaac his son and clave the wood for the burnt offering and rose up and went unto the place of which God had told him. Then on the 3rd day Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship, and come again to you. And Abraham took the wood of the burnt offering, and laid it upon Isaac his son. And he took the fire in his hand, and knife, and they went both of them together. And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father. And he said, Here I am, my son. And he said, Behold, the fire, and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. And they came to the place which God had told him of, and Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son. And the angel of the Lord called him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here I am. And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram, and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day, In the mount of the Lord it shall be seen. Let's pray. Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan po sa lahat, maraming salamat po sa pagkakabasa po namin ng inyong salita. Salamat po Panginoon sa Word of God na nagiging pamantayan po namin, sandigan namin o Diyos at batayan ng aming pananampalataya. Ngayong umaga o Diyos, pangunahan po ninyo ang aming pag-aaral at nawa po Panginoon ang mensahe mo sa aming puso at sa aming isipan sa oras po na ito. At maging dahilan, Panginoon, ng aming paglago, magkaroon ng revival sa aming mga puso kung kinakailangan. Kayo po, O Diyos, ang patuloy na sumaway, magpaalala, encourage sa iyo lahat. Gamitin niyo sa oras maging daluyan po ng pagpapala. Ito po ang kasama dalangin. Sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus, Amen and Amen. Alright, so sige po, tayo po lahat ay makakaupo na. Magandang umaga sa bawat isa po sa atin. The title of the message, What is your
Isaac. So the message of this morning, okay, kita nyo naman, hindi gawang chat GPT yan. Okay? Talagang pinag-aaralan ni Pastor yung mga preaching natin, ha? Okay? So, ba't ko ba sinasabi yun? Kasi nababahala ako minsan kapag ang dali na kasi ng technology ngayon. I'm not saying na masama yan. Depende sa paggamit yan kung ethical or unethical. Okay? Pero pagka ikaw ay preacher, especially you are a pastor, kinakailangan talagang pag-aralan natin yung salita ng Diyos para yung mga tao makinabang. Di po ba? Okay, so today's message po ay pinamagatang natin, what is your Isaac? Okay? Meron akong 3 punto na pagmumulay-mulayan po natin, i-divide natin for us to really easily understand, no? Yung pag-uusapan po natin sa umaga po na ito. Pag-usapan po natin, the Isaac of Abraham, that's point number 1. The Isaac of God, that is point number 2. And number 3, what is our Isaac? Yun ang pag-uusapan natin. Okay, so in the account of Genesis chapter number 22, by the way, when you read the Bible, Genesis chapter 22, this is a historical account. Historical po yan. Okay, it is a narrative. Okay, so ang Genesis chapter 22 at Genesis chapter 1 ay bahagi ng iisang libro. Parehong historical account. No? Kaya kung naniniwala tayo na historical si Abraham, dapat maniwala ka rin na when the Bible says in the beginning God created the heaven and the earth in Genesis 1:1, you have to believe that that is also a historical account. Okay? When God created everything, nung nilalang ng Diyos ang lahat ng bagay, He created it out of nothing. Okay? Ganun ka makapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya sa mga young people natin, I know you are being indoctrinated in our institutions, in our educational institution. Our young people is being educated na ang tao daw galing sa unggoy, sa ape. Okay? Tapos daw ultimately, galing daw tayo sa napakalaking pagsabog. Okay? Ewan ko sa kanila. Okay? But the Bible says, we are created by God. And that is historical. Okay? Genesis chapter 22 is historical. Genesis chapter 1, 2, and 3 is historical. Simple as that. Okay? So, when God created everything, He created it out of nothing. Ganun ka makapangyarihan ng ating Panginoon. And you are created in the image and likeness of God. It is found in Genesis chapter number 2. Okay? Ikaw ay nilikha ng Diyos. Huwag kang papayag na ikaw ay produkto lang ng isang aksidente. You are created by God. And because God created you, you are created for God's purpose. Diba? Kaya maraming mga kabataan ngayon, ang tingin nila sa buhay, walang kwenta, walang saysay. Bakit? Kasi produkto lang naman sila ng aksidente. Diba? We have to be reminded na God meticulously, ano yun? Meticulously. God created us in the image, in His image and His likeness. You are very important with God. Okay? And in Genesis chapter number 3, okay, God promised salvation. Pinangako niya kay Satanas that someday, Genesis 3:15, that someday a seed of a woman would come to destroy the head of the serpent. Okay, the seed of the woman. Genesis chapter 3 verse number 15. Flash mo, Brad. Genesis 3:15. That is the first ever gospel message. That is the first ever salvation message. Ipinangako ng Diyos kay Satanas that someday, there will be a seed of the woman that will destroy the head of the serpent. Okay? But in the process, he will be wounded in the heel. Nakita nyo, Genesis 3:15? Habang sisirain niya yung ulo ni Satanas, in the process, he will be wounded in the heel. Okay? It happened in crucifixion. Jesus Christ destroyed the power of Satan, okay? But in the process, Jesus suffered physical death. All for our salvation. Okay? Kaya maganda rin pag-aralan ng Genesis actually. Nandiyan dyan yung first ever gospel message, nandiyan dyan yung first ever sin, nandiyan dyan yung start ng Israel and everything. Maganda basahin ng Genesis. And one of the account ng Genesis na talagang striking kapag ikaw ay laki ng church is yung account ni Abraham
nung muntik na niyang i-offer si Isaac. Actually, he is willing to offer up Isaac. Hindi po ba? Kaya lang, hindi ba pinigilan siya ng Panginoon? Alam niyo na mga kapatid, when you read the Bible, especially in the Old Testament, although these are historical account, merong mga malalalim na mensahe ang Diyos na nais iparating sa atin. Actually, the account of Isaac being offered ay hindi lang ito para kay Abraham, para din ito sa bawat mananampalataya. Alright? They become a God message para sa atin, para maunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos para sa sanlibutan. Hindi ba? Yung istorya ni Abraham na mga kapatid, although it is a true-to-life story, ginamit yan ng Diyos para ipakita at ipaliwanag sa ating mga tao kung ano yung damdamin ng Diyos nung inoffer niya ang kanyang sarili at bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, upang matubos tayo sa kabayaran ng ating mga pagkakasala. Okay? So this morning, I would like you to understand, kaya nga meron tayong 3 punto, the Isaac of Abraham, the Isaac of God, and our Isaac. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. So, the message is somehow symbolic. Okay? If you know what I mean, parang ganon. Somehow symbolic. And I hope mabigyan nga talaga natin ng justice yung preaching po natin sa umaga po na ito. Are you ready? Amen? Ready na po kayo? Alright, so let's talk about the Isaac of Abraham. Genesis chapter number 22. In Genesis chapter 22, the Bible says, "And it came to pass after these things that God did tempt Abraham." Okay? Although yung tempt ang ginamit na salita ng mga kapatid, pero mas tamang sabihin na God did test Abraham. Okay? Sinubukan siya ng Panginoon. Okay? Again, hindi para malaman ng Diyos yung kakayahan ni Abraham, kapatid. Kaya tayo tinetest ng Panginoon para tayo malaman natin yung lalim ng pananampalataya natin para sa Diyos. And I'm telling you mga kapatid, madali ang sumunod kapag wala kang isasakripisyo. Napakadaling sumunod. Kapag kakonbinyente yung buhay natin, madaling sumunod. Hindi po ba? But sometimes, ang obedience ay mas lalong nasusubok in times of discomfort. Hindi ba kapag meron kang sakripisyo na kinakailangan gawin, meron kang sakripisyo na kinakailangan ibigay, ang tanong doon, susunod ka pa ba? Hindi po ba? Obedience really, no mga kapatid, ipinapakita nito yung kalagayan ng puso ng tao. I remember in Matthew chapter 19, hindi po ba? May lumapit na isang mayamang lalaki sa Panginoong Jesucristo. Okay? At ang tanong niya sa Panginoon, ano bang kailangan kong gawin para ako pumasok sa buhay na walang hanggan? Alam mo kung ano sagot ni Christ? Tuparin mo ang commandment. Okay? Tuparin mo ang commandments. Yun ang sagot ni Christ. Alam mo, sagot ng mayamang lalaki, alin doon? Di yung, huwag kang pumatay, igalang mo magulang mo, okay? Huwag kang mainggitin, and so on, and so on, and so on. Alam mo, sagot ng lalaki, nagawa ko na yan lahat. Ano pa ba ang kulang ko? Alam mo, sagot ng Panginoon, ibenta mo lahat ng ari-arian mo at sumunod ka sa akin. Okay? Alam mo kung ano nangyari? Alis siya eh. Alis siya. Hindi dahil kailangan ni Christ yung ari-arian niya, kapatid. Ipinapakita lang dito na it's hard to obey when you are required to sacrifice something. That yung sacrifice na mga kapatid, it reveals the actual status of our heart. Okay? Ipinapakita lang nito yung talagang kalagayan ng ating puso. Kaya yung mga mananampalataya na sumusunod lang dahil konbenyente para sa kanilang sumunod, at kapag tayo dumanas ng paghihirap, hindi na tayo sumusunod, inire-reveal ng mga paghihirap yung tunay na kalagayan ng ating puso, kapatid. Kaya malalaman mo, kapatid, kung talagang faithful sa Panginoon kapag ka may karamdaman, kapag ka may problema, nananatili pa rin yung pagsunod niya sa Diyos. Malalaman mo yung lalim ng kanyang pananampalataya. Okay? No, now, don't get me wrong, ang Diyos hindi naso-surprise sa ating pananampalataya. You cannot surprise God. Wow, talaga? No. God knows everything. Alam ng Diyos yan eh. Kaya nga kapatid, yung testing hindi para malaman ng Diyos. Yung testing para malaman ng tao. Okay? Para malaman natin, ito pala yung kaya kong gawin para sa Panginoon.
ito pala yung lagay ng aking pananampalataya. Ito pala yung kalagayan ng aking puso. And in Genesis chapter number 22, naunawaan ni Abraham yung kalagayan ng kanyang puso na kaya pala niyang i-offer maging ang kanyang kaisa-isang pinakaiibig na anak alang-alang sa Panginoon. Okay? Number 1, the Isaac of the Old Testament, the Isaac of Abraham, he was tested. He was tested. I want you to understand, kapatid, testing comes in every form. Sometimes, sa decision making natin, diba? Sometimes, kapag tayo merong karamdaman, minsan sa family, we are being tested, and even in the church, we are tested. Okay? Testing comes in different form. Pero alam nyo kung anong importante? Mapagtagumpayan natin yung testing ng Panginoon sa atin. Okay? Mapagtagumpayan natin yung testing. Okay? Even with our decision making, kapatid. Hindi ba napakahirap gawin ng tama lalo kung meron kang isasakripisyo? Napakahirap. Napakahirap. Testing. Okay? Will you do still what is right even though meron tayong malaking bagay na isasakripisyo? Hindi po ba? Pero doon natin maipapakita yung lalim ng pananampalataya natin sa Panginoon. He was tested. Okay? Secondly, na mga kapatid, hindi lang he was tested, okay? He trusted. Nagtiwala siya sa Panginoon. You look at that, pag binaybay mo po yung Genesis chapter number 22, ito yung sabi po niya, oh. On verse number 5, look at this. On verse number 5, and Abraham said unto his young man, abide ye here with this ass or donkey, and I and lad will go yonder and worship, and come again to you. Okay, anong pangako ni Abraham dun sa kanyang mga servant? Babalik ulit kami sa inyo. Okay, babalik kami ulit sa inyo. Ibig sabihin, sa utak ni Abraham na mga kapatid, sa utak ni Abraham, hindi maiiwanang bangkay si Isaac dun sa lugar na yun. Dahil ang pangako niya sa kanyang mga servant, kapatid, babalik ulit kami sa inyo. Now, while studying that, kapatid, while studying that, sabi ko, siguro kasi alam ni Abraham na papalitan ng Diyos si Isaac. Di ba? Yun yung una kong pangunawa eh. Papalitan ng Diyos si Isaac. Okay? Oh, may faith na ako nun ha. May faith na ako nun. Di po ba? Pero alam niyo, nasa utak ni Abraham, alam niyo kung ano? Ang nasa utak ni Abraham, bubuhayin ulit ng Diyos yung anak niya. Ganun kalalim yung pananampalataya. Hanapin nyo nga sa Book of Hebrews yun, bro, o sa Romans. Search nyo lang. I just forgot kung anong chapter yun. Nasa Hebrews or ano, okay, Hebrews or Romans. Okay? Oo, nasa Hebrews, no? Pakihanap na lang. Ang nasa isip ni Abraham, bubuhayin ulit ng Diyos ang kanyang anak. And that's faith. Okay? Sabi ko nga, kapatid, ang pananampalataya natin, hindi lang dahil sa, alam mo yon, hindi lang dahil meron kang inaasahan na sigurado kang makakamtan, kaya ina-expect mo. Hindi, ang pananampalataya, kapatid, kahit imposible, pero alam mong kalooban ng Diyos, natutupad. Ina-expect mo. Okay? Kaya nga, ang sabi, alam na ni Abraham yan eh. Nung ipinangako sa kanila sa Isaac, masyado na silang matanda eh. Kaya nga, di ba, kaya Isaac ang naging pangalan ni Isaac dahil nung ipinangako ng Diyos na magbubuntis ulit si Sarah, sa kabila ng kanyang katandaan, ang naging response ni Sarah, may asim pa ba ako? Ayan, tanda ko na. Okay? Narinig ng Diyos. Sabi ng Diyos, meron bang mahirap sa Panginoon? Is there anything too hard for the Lord? Kaya ipinangalan na Isaac dahil ang ibig sabihin ng pangalang Isaac ay laughter, tawa. Dahil every time na makikita nila sa Isaac, pinatawa sila ng Panginoon. Pinangiti sila ng Diyos. Bakit? Kasi yung akala nilang imposible, posible pala, kapatid. And dito, akala natin, imposible, no, mga kapatid? Ako, ino-offer si Isaac, i-offer. Ako, papatayin ni Abraham si Isaac. Pero sa isip ni Abraham, kapatid, ipinangako ito ng Diyos sa akin. Kung inutos niya na ito ay aking patayin, I am sure that God is able to raise him up again.
And that is his faith. Nakita niyo na? Nakita niyo na? Ano nakalagay? 19. Hebrews ano? Sige nga, pakibasa. Hebrews 11 verse 19. Tingnan niyo yung pananampalataya ni Abraham. Ano nakalagay? Hebrews 11:19. Ano nakalagay? Accounting, right? Accounting that God was able to raise him up even from the dead, from whence also he received him in a figure. Ang isip ni Abraham, bubuhayin ulit ng Diyos sa Isaac. Yan, ang ganyang kalaki ang kanyang pananampalataya. Wow, praise the Lord for that. Hindi po ba? He was tested, but he trusted. And as a result, he triumphs. Nagtagumpay siya. He triumphs. Napakasarap sa pakiramdam, kapatid, na yung pagpapala na iyong ine-enjoy ay resulta ng iyong pananampalataya. Amen. Wow. Do not allow, kapatid, na yung pagpapala na ine-enjoy mo, kaya mo nakuha, sinakripisyo mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. Do not allow that to happen in your life. Okay? Huwag mong hayaan na yung ganda ng buhay, kaya mo nakamtan dahil nagnakaw ka, nang loko ka, nang isa ka ng kapwa, nang daya ka, etc. Huwag nating hayaan na yung mga pagpapala na ine-enjoy natin, kaya mo siya nakuha dahil sinakripisyo natin yung ating pananampalataya. Do not allow that to happen in your life. Don't do that, mga kapatid. Huwag natin gawin iyon. Mga young people, huwag mong hayaan, nakakaisip natin na boyfriend and girlfriend, no? Mapabayaan natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. May boyfriend ka nga, kinilig ka nga, hindi ka naman nakinig. Diba, simula nung kinilig, hindi na nakinig. Pambihirang girlfriend yan. Pambihirang boyfriend yan. Hindi po ba? Huwag natin hayaan. Hindi ba na yung mga convenience sa buhay natin, nakamtan mo, sinakripisyo mo naman ang iyong pananampalataya. Alam mo kanong masarap? Yung pagpapala, produkto ng ating pananampalataya. Na hindi mo sinira, hindi mo nirakan ang iyong pagkatao, hindi mo binenta kay Satanas ang iyong pagkatao, tapos pinagpala ka ng Panginoon. Praise the Lord for that. Kaya naalala ko si Brother Raydel noon, pambihira. Gaano kami? Ako natatakot eh. Bakit? Kasi may Sunday siya. Di ba sa Genpack, may Sunday. Hindi ba ako natatakot kasi panay-panay ang leave pag Sunday. Eh noon, panggabi pa siya noon eh, yung kapatid natin, panggabi pa. So nangyayari, nagsisimba siya sa umaga, tulog lang ng 10 minutes, pumapasok sa gabi. Pambira, ako kinakabahan. Tapos nung wala na, ubos na yung leave. Eh, this is it, pastor. Pasa tayo ng letter, pero pag hindi na tinanggap tong letter na ito, magre-resign talaga ako. Re-resign talaga. Alam mo kung anong ginawa natin? Pasa tayo ng letter. Hindi naka-address kung kani-kanino. Naka-address sa Vice President ng Genpack, kapatid. Doon natin pinasa. Pinasa, inano mo, Del? Personal, tama, Del? Personal? Inano mo personal doon sa VP? Oh, praise the Lord. Eh, di naman siya tinanggal. Alam niyo kung ano nangyari? Nagkaroon tayo ng Bible study sa Genpack. And it is being attended ng may mga manager na umaattend, may mga TL na umaattend, may mga office mate na umaattend. Bakit? Kasi may mananampalataya na ginamit ang Panginoon na nanindigan, and now we are enjoying the product of that faith, kapatid. Ay, si you, office mate ni Raydel? Genpack. Diba? Tapos susunod si Bianca. Candidate for baptism na yan eh. Amen. Hindi po ba? Kaya nga ang sarap na kapag ang pagpapala, kapatid, nakuha mo dahil produkto ng pananampalataya. He was tested, he trusted, he triumphed. Okay? The Isaac of Abraham. Okay? Second point mga kapatid, the Isaac of God. The Isaac of God. Okay? Isaac is the most important person in the life of Abraham. The most important person, kapatid. Okay? Alam mo, ang asawa ko, mahal na mahal ko yan. Mahal na mahal ko yan, kapatid. As in. Okay? As in. Pag yan nangailangan ng kidney, ang kidney ko, ibibigay ko sa kanya. Ganyan ko kamahal yan. Okay? Kapag yan nangailangan ng organ sa akin, ibibigay ko pera. Patay tayo dyan. Mahal na mahal ko yung asawa ko. Sobrang mahal. Okay? Pero alam nyo,
Okay, halimbawa, may holdupper at pinapili ako kung asawa ko, anak ko. Alam ko rin, mahal na mahal ko ang asawa ko, pero gagawin ko siyang pansalag alang-alang sa mga anak ko. Alam ko rin, kapatid. And I know ganun din siya sa akin. Diba? Gagawin ko siyang pansalag alang-alang sa mga bata. Isaac is the most important person for Abraham. Okay? He is his prize, his possession, his prestige. He is his prestige. Everything revolves around Isaac. He is the promised son. He is the promised son. And yet, when the Lord required him to offer Isaac, maluwag sa puso na Abraham. Why? Because the Lord gave, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Amen. Kung Diyos ang nagbigay, Diyos din ang magtatanggal at Diyos din ang magbabalik. Kahit anong sitwasyon, purihin ang Panginoon. Siguro sa isip ni Abraham, kapatid, Diyos naman ang nagbigay sa akin yan eh. Hindi po ba? Ano pa bang hindi kayang ibigay ng Diyos? Diba? Ano pa bang hindi kayang ipagkaloob ng Panginoon? Pero alam niyo, yung istorya ni Abraham, it is also a message for us eh. Para maunawaan natin yung damdamin ng Diyos nung inoper niya yung kanyang bugtong na anak. You look at this. Punta po tayo sa John chapter 3, verse number 16. On John chapter 3, verse number 16, kahit nga hindi na natin buksan, everybody memorize that verse. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Okay? It is the Lord who provides His Son, the Lord Jesus Christ. When Jesus on the cross, mga kapatid, ang sabi po ng Bible, dumilim. Ang buong mundo ay dumilim, ang kalangitan ay dumilim habang nakapako ang Panginoong Jesucristo at sumigaw ang Panginoon, Eli, Eli, lama sabachthani, which is being interpreted is, my God, why dost thou forsaken me? Panginoon, o Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Alam niyo kung bakit, kapatid? Kasi on that cross, Jesus was an obedient Son. Jesus is a perfect Son. Jesus is a perfect Son. Hindi siya nagkasala whatsoever, whether in the eternity past, and kahit nung siya ay nag-incarnate as a man, Jesus never commit any kinds or form of sin. But on that cross of Calvary, kapatid, hindi makatingin ang God the Father sa Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Because the sin of the whole world, kasama ni Kristo sa cross. Pasan-pasan ng Panginoong Jesucristo lahat ng kasalanan ng buong mundo. Yung kasalanan ko, yung kasalanan natin, yung kasalanan ng sanlibutan, ipinako kasama ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. Kaya sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, why thou hast forsaken me? Hindi makatingin sa Kanya yung Diyos Ame. Bakit? Kasi yung kasalanan natin nasa Kanya. And He died a physical death. Sabi po ng Bible, Romans chapter 6, verse number 23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death. But look at this. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Okay? Sabi ko nga, ang kaligtasan natin, libre yan, regalo yan ng Diyos, kapatid. Regalo ng Diyos, libre ang kaligtasan, and the invitation is for everybody else. Walang masyadong masama ang hindi kayang iligtas ng Diyos, kapatid. Wala. Okay? Kahit ultimo yung thief on the cross, yung magnanakaw sa krus ng Kalbaryo na kasama ni Kristo na napako sa kabilang gilid po niya, ang sabi ng Panginoon dun sa magnanakaw, ngayon mismo, isasama kita sa paraiso. When you put your faith on Jesus, walang masyadong malaking kasalanan, walang masyadong madumi, walang kasuklang-suklam ang hindi kayang patawarin ng Diyos. Libre yan, kapatid, libre yan. Pero hindi ibig sabihin na libre, walang halaga.
Kaya naging libre ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Binayaran ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng pag-alay ng sarili niyang buhay. Okay? Yun ang significance ng crucifixion, kapatid. Yung crucifixion, hindi yan para lang may relihiyon tayo. Hindi yan para lang gawin natin mahal na araw, magpapalo tayo at gayahin natin si Jesus. Ang significance ng crucifixion, inalay ni Kristo Jesus ang kanyang buhay para tubusin tayo sa kabayaran ng ating mga pagkakasala. Kaya kung sasabihin ng tao, Pastor, mabait naman ako, hindi ko kailangan si Jesus, I'm telling you, you will die with your sin. You will burn to hell. Masusunog ang kaluluwa ng isang tao na hindi tumanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Why? Because it's only through the Lord Jesus Christ that we can find and attain the real salvation in our life, kapatid. Yung kaligtasan ng kaluluwa, matatagpuan lang natin kay Kristo Jesus. Bakit? Siya lang ang namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ng ating mga pagkakasala. He is the ultimate and final sacrifice for the penalty of our sin. Alala ko, may napanood akong video. Alam niyo yung Riles, di ba? Yung Riles ng tren. Okay? Sa kabilang Riles, nandoon yung anak niya naglalaro. Okay? Tapos sa kabilang gilid, sa kabilang nandoon yung tren papunta doon. Kaya lang sa dulo, bangin. So kinakailangan lumiko, di ba? Kinakailangan iiwas niya yung tren. However, yung anak niya naglalaro sa kabilang Riles. Okay? At kinakailangan, kumbaga kung may dilemma doon na para mailigtas niya yung mga pasahero ng tren, kapatid, kinakailangan i-redirect niya yung takbo ng tren papunta ron sa Riles kung nasaan nandoon yung anak niya. At yung mga tao sa tren, kapatid, hindi niya kilala yun. Okay? Yung iba, adik. Yung iba, mga lasinggero. Yung iba, mga cheater. Yung iba, mga relihiyosong tao, yung sakay ng tren, samot-samot saring individual. Hindi niya kilala. Pero alam mo kung sino yung kilala niya? Yung anak niya na naglalaro dun sa kabilang Riles. It is a dilemma. Kung ikaw ang nandun sa kalagayan ng tao na yun, na meron kang kapangyarihan iiwas yung Riles, gagawin mo ba? Ako, kapatid, hindi. Ako yun hindi. Bakit? Anak ko yun eh. Walang kapantay yun. Pinakamamahal, pinaka-importanting tao sa buhay ko. Tapos ipagpapalit ko sa mga tao na hindi ko kilala, I cannot do that. Pero alam mo, kapatid, ginawa ng Diyos para sa atin. Ginawa ng Diyos para sa atin. Inahalay ng Panginoon Diyos ang buhay ng bugtong na anak para iligtas po tayo, kapatid. Para bayaran ang ating mga kasalanan. Okay? So the Isaac of God is none other than the Lord Jesus Christ. He is the substitute for our sin to redeem us from the penalty and power and soon from the very presence of sin, kapatid. There is no other way. There is no other salvation apart from the Lord Jesus Christ. Wala pong ibang paraan. Panginoong Hesukristo lang. The Bible says, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Walang taong makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. I'm here to tell you. Alam mo, nandito tayo sa Pilipinas, masyadong malalim yung turo sa atin na para daw maligtas ka, gumawa ka ng mabuti. Sabi ko naman, walang masama sa paggawa ng mabuti. Pero gawin mo yan sa hukom. Sabihin mo, alam ko, rapist ako, pero namimigay naman ako ng pera sa mahirap. Rapist ka pa rin. Okay? And the righteous judge will yung ipapas niya yung judgment na you are still guilty. In spite of your goodness, you are still guilty of this crime. Okay? Hindi natin mabibili ang kaligtasan, kapatid. Lord, okay naman. Alam ko dati kong addict, pero mabait naman ako. Relihiyoso naman ako. Again, walang masama sa pagiging paggawa ng mabuti, walang masama sa relihiyon kung nasa tama. Hindi po ba? Pero sa usapin ng kaligtasan, si Kristo lang ang nagliligtas.
Kristo lang, walang iba. Walang ibang nagliligtas. Our religion, kapatid, it's not based upon ang religion natin, hindi ito nakabase sa do and don'ts. Ang religion ng Baptist nakabase sa Panginoong Hesukristo. Jesus is the author of our salvation. Okay? So number 1, the Isaac of Abraham. Number 2, the Isaac of God. And number 3, our Isaac. Are you saved? Yes. Okay? Are you a child of God? Yes. If you are not, ang sabi po ng Bible, but as many as to receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Tulad ng marami na tumanggap sa Kanya, referring sa Panginoong Jesucristo, sa kanila ibinibigay ang karapatan upang maging mga anak ng Diyos. Okay? Ito talaga si Isaac. Tama-tama yung message yun. Si Isaac. Ay, Isaiah pala to. Okay. Alright. Okay, mabait yan eh. Ulam namin ngayon Adam yung manok. Mabait yan si Isaiah eh. Very good lang pero mabait yan eh. Anyway, kita natin, there is no other way for salvation except through Jesus. Okay, so if you are saved this morning, lagi nating aalalahanin yun. Salvation should be our number 1 motivation for service. It should be. Okay? Hindi ba dapat naglilingkod ka kasi ligtas ka na eh? Hindi tayo naglilingkod para maligtas. We are already saved. Okay? Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for by grace are ye saved through faith, and not of yourselves, it is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are ye saved. You look at the word saved. May D yan, ED, ibig sabihin past tense yan. Okay? For by grace are ye saved through faith, kapatid. Yung mga taong tumanggap kay Kristo, ligtas na. Hindi dahil sa kung sino at ano tayo, kundi dahil sa kung sino ang Panginoong Jesucristo. For by grace are ye saved. Look at the word saved. May D, hindi ako English major, pero pag may D, alam ko, past tense yan. Ibig sabihin, tapos na. For by grace are ye saved through faith. And not of yourselves, it is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Kapatid. Okay? Hindi tayo naglilingkod para maligtas. Ligtas na tayo, kaya tayo naglilingkod. Ang ating paglilingkod ay hindi motivated ng takot. Di ba? Kaya mapansin mo yung mga tao, nagsisimba lang kapag anniversary, birthday, Christmas, ABC. Okay? Anniversary, birthday, Christmas. Bakit? Para mabawasan yung kasalanan. Their motivation is fear. Kaya takot yung motivation, kaya naglilingkod. Pero tayo, ang motivation natin, gratitude. Lord, thank you for saving me. Thank you for sending your only begotten Son who died on the cross para iligtas ako. And now I am serving you not because I'm afraid, I am serving you because I'm thankful. Okay? Salvation should be our number 1 motivation of service. Lagi natin tatandaan po iyon. Now, katulad ni Abraham, what can you offer to God? Ano ba yung maaari nating i-offer sa Panginoon? What is the Isaac that we can offer to God? Now, don't get me wrong. Yung service po natin, yung offering natin, hindi yun bayad sa kaligtasan. Alright? Malinaw po yun ha. Yung paglilingkod natin sa Panginoon, hindi natin bayad yan sa kaligtasan. Bakit? Hindi naman natin mababayaran yun eh. Hindi natin mababayaran yung kaligtasan, yung buhay ng Panginoong Jesucristo, hindi natin mababayaran yun. Okay? Pero yung service natin, pagpapakita po natin ng pag-ibig at pagpapasalamat sa Panginoon. Kaya nga in the book of John, mga kapatid, in John chapter 4, ang sabi po ng Bible, time will come that the true worshipers will come. Why? Because God is seeketh such one to worship Him. Basahin po natin sa John chapter number 4, kapatid. Basahin po natin, are you a true worshiper? Ito po sabi po ng Bible, kung ikaw ay tunay na mananamba ng ating Panginoong Diyos. Ito po sabi po ng Bible, on verse number
22, the Bible says, ye worship, ye know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jew. But the hour cometh, and now is. The hour cometh, darating ang mga panahon, at ngayon na nga, when the true worshiper shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Kapatid, darating ang panahon, ang sabi ng Panginoon, at ang panahon na yun ay ngayon na nga, na kung saan ang mga tunay na mananambay sasamba sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Dahil naghahanap ang Panginoon ng mga tunay na mananamba na sasamba sa Kanya. And you know, kapatid, our worship, it is not motivated by fear. Our worship is motivated by love, by thanksgiving sa Panginoon. Lord, thank you for saving me. Thank you for providing a sacrificial lamb for me. Thank you for cleansing me. As a recognition of our salvation, as a recognition of what the Lord hath done for us, Lord, here is my simple worship. Here is my simple service. Romans chapter 12, verse number 1. Look at this. What is our Isaac? Romans chapter 12, verse number 1. Ito po, sabi po ng Bible, I beseech you. Look at that. Talon muna tayo sa chapter 11, verse number 36. Okay? Or verse number 35, chapter 11, verse number 35. Or who hath first given to him, and it shall be recompensed unto him again. For him, for of him, and through him, and to him are all things, to whom be glory forever. Amen. Lahat ng yan galing sa Panginoon. Lahat ng bagay na tinatabasa natin galing sa Panginoon, para sa Panginoon at sa pamamagitan ng Panginoon. Okay? Everything that we have. And as a result, and because of that, because we understand this truth, that everything really belongs to God, and we are just fortunate. It is just a blessing. It is just a God's grace that why we are here, still breathing and serving. And that is why I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Kapatid, yung katawan daw natin, ialay natin bilang isang buhay na sakripisyo na katanggap-tanggap sa Panginoon. Katanggap-tanggap. Okay? Our living bodies, this is our Isaac. Okay? Let us offer our body to the Lord. Ibigay natin yung best natin sa Panginoon, kapatid. Okay? Tama lang yon na kapag tayo naglilingkod, tayo'y nasasaktan. Bakit? Sa tunay na sakripisyo, doon naluluwalhati ang Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya. Okay? Kaya nga di ba may mga questions sa atin, sila Brother Yuan, sila Brother Raydel, nung nakaraan, si Bianca nag-question sa atin. Pastor, anong masasabi mo dun sa mga worship ng ngayon, yung mga modern day worship? Okay? Sabi ko, ang worship, mga minamahal, dapat Diyos ang napiplease. Tao dapat ang sumusunod at Diyos ang napiplease. Kaso sa mga worship ngayon na mga kapatid, tao na ang napiplease. Hindi ba? Tao na ang masaya. Dapat yung worship natin, sikapin natin, hanapin natin what is really acceptable to God. Amen. And what is acceptable unto God? They that worship Him must worship Him in spirit and in truth. That's why we do not do carnal worship, kapatid. We do not do entertainment worship. What we are doing is spiritual and truthful worship, because that is the kind of worship that the Lord desires. Amen. Alam ko, mahirap ibigay yung kapag inaantok ka. Yung ko pumunta dyan sa church na yan, nakakaantok. Wala man lang, wala man lang headbangan dyan. Para iba yan, brother. Wala man lang headbangan dyan. Wala man lang ganun-ganun dyan. Nakakatama dyan sa church na yan. Puro hymnals, puro Bible. King James pa. Hindi na lang yung Pinoy version. At pinagtripan si Jesus. Pambira. Pirang Bible niya, pinagtripan daw si Jesus. Parang pinagtripan yung Word of God eh. Okay?
Kaya tama lang kapatid, ng ating pananambahan, Diyos dapat ang naluluwalhati. Diyos ang nasusunod. At bagamat masakit kung minsan sa atin ang ating pagdilingkod, sa kabila ng ating mga problema, mga hinanakit, kapatid, sometimes sabi ko nga, may mga nagtatanong sa akin, Pastor, paano yung kapag hindi ka masaya sa pagdilingkod, maglilingkod ka pa rin ba? And my answer is yes. My answer is yes. Because that is a sacrifice. That's a sacrifice. Hindi ka naman naglilingkod because of emotional gratification eh. Naglilingkod ka kasi alam mo na yun ang tama. That is the right thing to do. And that is why, di ba, sa mga candidate natin for baptism, ipinapakita natin sa pamamagitan ng Word of God. Hindi natin, we do not try to manipulate them, na, di, masaya rito sa church, ganyan-ganyan, talaga dito, dito ka. Di, we try to present to them, this is what the Bible says. This is what the Lord Jesus Christ has done. Ito yung ginawa ng Ethiopian eunuch. Ito yung ibig sabihin ng baptism. Ito yung ibig sabihin niyan. You will become the member of a local New Testament church. Biblically speaking. Okay? Pero yung decision, iniiwan natin sa kanila. Right? Because we want the decision, really a true decision. Yung totoong decision, yung manggagaling sa puso ng tao. Na talagang naunawaan niya yung katotohanan, ito pala talaga, the Bible says, ito talaga. And not because only of emotional gratification. And that is worship, kapatid. That is worship. Doing what is right no matter what. Doing what is right no matter what is the cost. When God requires you to sacrifice that thing, dapat ang sagot natin sa Panginoon, Ronald, and our answer should be, here am I, Lord. Okay? When God is calling you, our answer should be, Lord, here am I. Kahit mahirap, kahit Isaac mo yung inaano ng Panginoon, we have to do it. Right? Bakit? Kapag ang Diyos ang nagbigay, Diyos din ang nagbabalik at alam ng Diyos ang kanyang ginagawa, kapatid. Alam ng Diyos. So when God requires you to do something, do it for God. At sasabihin ko sa iyo, alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan. Okay? So number 1, the Isaac of Abraham, amen? He was tested, he trusted, he triumphed. The Isaac of God, none other than the Lord Jesus Christ. And our Isaac, what are the things that we can offer back to God? Kapatid, sabi ko nga, in regards with our offering, natutuwa ako sa mga kapatiran. Dati, yung mga incentives, wala akong pakialam dyan eh. Sabi. Pero ngayon, yung incentives, pang commitment ko na lang to. Nakakatuwa, nakakataba ng puso eh. Dati nagtatrabaho lang tayo for the things that we can provide for us. Di ba, yung mga pangsarili lang natin, dapat meron kang bagong Jordan, meron kang bagong iPhone, meron kang bagong ganito, meron kang bagong ganyan. Pero kapag nakakilala ka sa Panginoon, you think of Christ. Lord, what can this money do for the furtherance of your cause? Ano ba yung pwedeng magawa sa simpleng salapi na ito? Para kako, mas mapalawak pa namin yung maabot ng aming iglesia para sa iyo. Nakakatuwa dati. Ang iniisip lang natin, pag may pera, hindi ba? Jollibee, pagkain, restaurant. And don't get me wrong, walang masama to enjoy the fruit of your labor. There's nothing wrong with that. Walang masama. Okay? Pero, ang masama, yung makalimot tayo sa Panginoon. Na yung ibigay natin sa Panginoon is yung tira-tira. Hindi ba? Hindi yung best na meron po tayo. Alam mo kapatid, ang sikreto dyan, number 1, ibigay natin ang ating mga sarili. Sarili mo muna ang ibibigay mo. Yung oras mo, yung panahon mo, yung sistema mo, yung mentality mo, ipagkaloob mo muna sa Panginoon. And everything will just fall into the rightful places. Everything. Give your best to God. Okay? And God will do the rest. Di po ba? Even with our young people, hindi ka lang nag-aaral para sa sarili mo. Nag-aaral ka para sa Panginoon. Nag-aaral ka para sa Diyos. Try to be a good steward of your time, good steward of your academics, a good steward of those things that the Lord entrusted to you.
Hindi ka lang nag-aaral para pumasa ka. Nag-aaral ka para sa Diyos. Hindi ka nagtatrabaho para sa sarili mo lang. Nagtatrabaho ka para sa Panginoon. Kaming mga kapastoran, hindi kami naglilingkod para lang sa sarili namin at para sa church. Unang-una dapat para sa Panginoon. Everything revolves with God. Let us give our Isaac to the Lord, kapatid. Our prize, our possession, our prestige, our everything. Leave it to God and God will do the rest. Thank you so much po. This is the message po natin sa umaga po na ito. Nawa, naging pagpapala po sa bawat isa po sa atin. What is your Isaac? What can you offer back to the Lord? Okay? Meron na po ba tayo na i-offer natin sa Panginoon? Maybe God is calling you into the ministry. Maybe God is calling you into faithfulness. Minsan may mga oras tayo na hindi maibigay sa Panginoon. Lord, allow me kahit once a week in my life to really share the gospel. Allow me, Lord, na kapag ka ako babiyahe, sasakay ng jeep, makapag-iwan ako kahit ng isang trucks. Lord, what we can offer back to you. Lord, part of my resources, I can give it to you, Lord, for the furtherance of the gospel, for your cause, for the excellency of our church, for the improvement of our church, Lord. Diba, what is your Isaac? Tama na yung pagbibigay-bigay natin ng segunda mano. Let us give our best to the Lord. Because God deserves nothing but the best from us. Nothing but the best. Okay? God saves us. Hindi natin bayad sa kaligtasan yung ating offering, pero ito'y pagkilala ng kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Sige po, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, sa dakila at makapangyarihan po sa lahat, thank you so much, Lord, for a simple message na ipinagkaloob niyo po sa amin sa umaga po na ito. Salamat po sa buhay ni Abraham at ni Isaac na minsan pa paalala po sa amin to really give our best for you. Dahil ikaw ang Diyos na nagbigay, Panginoon. At lahat ng aming binibigay ay actually pagbabalik lamang. Panginoon, nawa po, sa puso po namin ang mensahe, Panginoon, na bahagi ng aming paglilingkod ay ang sakripisyo, O Diyos, sa aming buhay, sa aming mga oras, pati sa aming pananalapi. Kaya nga po, O Diyos, nawa lahat ng bagay na aming maikaloob, Panginoon, ay makapaghatid ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. At magamit ng aming church para mas lalo pang ipalaganap, ipakilala ang Panginoon Hesus bilang tagapagligtas ng aming pong mga buhay. Salamat po, Panginoon. Thank you so much po. Maraming salamat po for the message. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Let us sing. May the Lord find us faithful. Let us sing. God has not given us the spirit
now to the grave. May the Lord find us faithful. May His word be our banner held high. May the Lord find us faithful every day, though we die. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we die. Upo po tayo muli. Let's all be seated. Alright, so thank you so much po. Shot muna ako. Ay, si ano muna, Brother Yuan, okay lang. Punta ka muna dito sa unahan, Brother Yuan. Alright, so si Brother Yuan po is now our candidate for baptism. Last time, palakpakan muna natin. So, last Sunday, nagpaiwan sila dito eh. Paiwan siya dito last Sunday and then we talk, nag-usap kami and then he asked so many questions. But the bottom line, he decided to undergo into the water of baptism and of course, be added into our church. Okay, so ang ano natin ngayon, pag-pray natin ngayon is the schedule. Kasi, hindi lang actually si Yuan ang magpapabaptize. Hindi lang si Yuan. Nagsama pa to. Kasi that Sunday, umalis to is alas 8 ng gabi. Bumalik ng 10:30. May kasama. Nakasama niya si Bianca, yung kanyang girlfriend. And si Bianca is also an attendee ng Bible study natin sa Genpact. Okay? And then, both of them decided to follow the Lord into water of baptism. Kaya si Bianca, di ba si Bianca last Friday kasama naman natin sa prayer meeting. Sama lang natin yung schedule ni Bianca kasi Sunday may pasok siya. May pasok. But she is willing to attend our prayer meeting. And habang nagpe-pray tayo ng talagang favorable schedule kay Bianca sa work. Si Brother Yuan, may problem din to sa kasi sa Genpact, it's a BPO company. So yung Sunday, medyo tatamaan. Kaya gagawa rin tayo ng letter na nakapag-request na siya sa TL. The TL says, okay naman, kaya lang may kinakailangan mga letter na ipasa. So yun ang iyanan natin. So continue to pray for them habang inasikaso natin yung schedule ng baptism. Ideally, early December. So palakpakan pa natin ang Panginoon. Brother Yuan, thank you so much. By the way, nice ba siya tanggapin sa church natin? Hindi pa na-present niya, natanggap na yan. Thank you, bro. Thank you. Okay, so thank you so much. Pag-pray natin yung ating Bible study sa Genpact, we are praying na makahanap ng mauupahan doon sa North Gate na parang magiging headquarters na ng Bible study sa Genpact. So, para siya magiging outreach na talaga na magkakaroon ng mga mini worship services doon to accommodate the growing attendance ng Bible study sa Genpact. Okay, so pakisama po sa prayer. Hindi biro yun kasi syempre another rent na naman yan. Pero alam ko naman tutulong yung mga attendees natin sa Genpact kung sakaling mangyari yon. Then, lalagay natin si Raydel as the coordinator, the coordinator na preacher doon.
missionary yan to North Gate. Ilalagay natin. And of course, with the help of Pastor Nico. Si Pastor Nico yung Baptist pastor din nakatuwang natin sa Genpact. So pray, and of course, continue to really cooperate sa mga ng church natin. Nay Erlinda, naman natin sa San Pedro, Nay. Thank you so much for being with us. Sasama si Nanay? Ayan si Nanay, Nay. Thank you, Nay. Namiss namin si Nanay Erlinda. Ay, thank you so much po. And of course, si Latitin. Thank you so much. Alright, pasa natin yung ating special offering. Okay, so again, para po ito sa mga members, just to help our preparation for everything. Okay, pakipasa na lang. Okay. Pasa mo lang, bro. Pasa mo lang. Okay, so sige po, habang pinapasa yung offering, tayo po lang tayo tumayo at tayo po ay manalangin na rin habang pinapasa yung ating offering. Thank you, Lord, for our morning worship this morning. Salamat po, Panginoon. Bless the offering, O God. Pagpalaan niyo po mga kapatiran na nagko-contribute sa gawain po na ito. Thank you so much po, Panginoon. Salamat po. Dismiss us with joy in our hearts. Maraming salamat. Salamat po sa message in Jesus' name. Even for the food that we are about to partake, Lord. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen.